to? Ano tong papakita ko? Ang papakita ko sa inyo, palalakihin natin. Okay? Ang information on the surrender and transfer. O, alam, familiar dito ang mga pulis. Okay? May mga booking to parang booking. Alam niyo na booking, yung mga kayong maging kaligatan, di ba? Booking and arrest form, parang ganyan yan, di ba? Okay, eto na, straight from the International Criminal Court. Okay. Ngayon, so makikita mo na case number, ICC 0121 situation in the Republic of the Philippines. Warrant of arrest. So, ayan yung warrant of arrest. Oh. Pak! Name of the arrested person, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Kinonfirm ni Digong nung na-arrest. So, saan nangyari itong, saan siya na-booking? Sa Rotterdam, sa Netherlands. Ang Rotterdam po, katabi lang po itong city ng The Hague. Okay. So, ang ICC representatives na nandoon, na pinipirmahan ito, ay ang head of the Judicial Cooperation Unit, Judicial Cooperation Support Section. Okay. Now, sino ang representative ng Pilipinas nang ito ay fill-upan? Ang ambassador ng Pilipinas sa Netherlands na si Ambassador Marcos Lakinalaw. Lakinalaw ba to? Lakinalaw. Ayan. Okay. Ang sabi dito, ito ay to be completed prior to the surrender. Ibig sabihin, bago to dalhin mismo sa detention facility ng ICC, pipil-upan ito. Okay, ano ang mga check ba? Check. I-check, lalagyan ng check dito. Okay. Okay. Eto. Kasi importante ito. Okay? Okay. First, na dapat ma-answer ng yes or no. O, Quadcom. May di kayo sa yes or no, di ba? Assistance of the interpreter during the surrender procedure. Yes or no? Not applicable. Kasi marunong naman mag-English si Digong. So, not applicable. Okay. So, hindi kailangan mabigyan ng interpreter. Okay. Eto na. The date, time, and location of the appearance person before the competent National Judicial Authority. Required nga yan kasi, di ba? Sinabi ko na sa inyo, required yan sa batas nila. That is the next step after you arrest in the Philippines. Next step yan ni Torres. Dapat dadalhin niya sa competent National Judicial Authority. Ano ang sinagot dito ng ICC? ng ICC at ng ambassador ng Pilipinas. Oh, ICC na ang sumagot nito. Do not know. Ano mga pulis, mga sundalo? Oh, loyal pa ba kayo sa Constitution? Sana loyal talaga kayo sa Constitution. Oh, ICC. Galing ito sa ICC. Ang ICC ang nag-fill up nito. Kangaroo court kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung ICC na yan, during this trial of Digong, feeling ng ICC, jackpot na sila. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Yung kakutsaba nila, mga kakutsaba nila sa Pilipinas, na si Bongbong Marcos, ay budulero. Nasama sila sa budol. Ano tinatawag na karma? Nagmamadali kasi kayo ICC na magkaroon ng trial kasi sinabun kayo nung December ng Assembly of States. Ang Assembly of States po, ito yung mga member states ng ICC. Sinabun sila na wala naman kayong trials in process. Tapos agad-agad sila nag-request ng warrant. Oh, ito naman gobyerno ni Marcos, atat na matanggal si Duterte sa Pilipinas, shortcut na lahat. And do you really think that this will be taken well by the majority of the people of the world? May batas kayo, hindi niyo sinunod. Ulitin ko
para sa kaalaman ng lahat kung ano ang dokumentong ito. Ang dokumentong ito ay galing mismo sa ICC. Ito ang tinatawag na information on the surrender and transfer. Okay? Kasi ito yung checklist kung nasunod yung mga procedures. Ngayon, kita mo, procedural details during surrender to the court of the arrested person. Diba? Sa harap, so pipil upan to bago mo to dalhin ng detention center ng ICC. Okay. So, diba? Procedural details eh. Sabi ko sa inyo para yan checklist. Assistance of the interpreter. Yes or no, not applicable. Kita mo ba kasinungalingan dito? The date, time, and location of the appearance of the arrested person do not know. Hindi nila alam ang date, time, at location ng competent National Judicial Authority kung saan umappear si Digong. Pati yung ambassador. Nada. Wala silang alam. Mahirap kasing maglagay. Mabuti na lang itong ambassador natin sa Netherlands ay hindi gumawa ng kamalian, kundi perjury ka, day. Perjury ka, day, kung mag-invento ka dyan. Do not know. Hindi namin alam kung nasaan. Asan ba yung competent judicial authority? Sandali lang do not know. Hindi sana, kinonsult yung si Miko Clavano dahil sila naman daw ang competent judicial authority. Dapat sinabi ni Miko Clavano sa ambassador, spokesperson ng DOJ, na sila yung competent judicial authority. Pero mahilap nga kasing magsinungaling. Perjury ka kasi. Pero ito sinabi ni Clavano, that's already an admission of usurpation of authority. Hindi ba? Pero, tagalin ka muna nating gwaping Pero ito, sa ICC document, the date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority do not know. ICC document po ito. Kaya, Karen, wag na kayong magmaang-maangan. Tatanungin nyo pa na dapat atang sinurrender. Hindi dapat. Talagang kailangan mong isurrender. Ito nga ang checklist ng ICC. Gets nyo yan? Checklist, ayan na to be completed prior to the surrender. Kasi nga, yan ang procedural details. Checklist ka eh. Check. Okay. Ano ang next? Did the arrested person receive assistance of the interpreter during the national proceedings? Sabi, not applicable. Of course, kasi marunong ka mag-English. Tapos yung next question, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Sino naman ang nagay-lagay dito nang he received legal assistance during national proceedings? Paano magkakaroon ng national proceedings? Hindi nyo mahinarap sa competent judicial authority yung tao. Kasinungalingan. Sinabi mo, hindi mo alam kung hinarap sa competent judicial authority, pero ang pinilapan, kung sino man nag-fill up dito sa ICC, ICC, you wrote, he received legal assistance during national proceedings. Yung national proceedings na nire-refer dito ng ICC, ay yung appearance before a competent national judicial authority in the Philippines. Hindi mo alam kung nangyari ito, pero alam mong binigyan ng legal assistance. Sabi ng mga Ilocano, okay na nanam. Pwede ba yun? Binigyan ng legal assistance sa national proceedings, pero hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam na kung hinarap pa sa National Competent Judicial Authority. Napakasinungaling din na nag-fill up na ito na do not know. Hindi mo alam kung no or yes, kasi simple lang yung answer dun eh.
Yes or ano lang, date, time, and location. So, hindi niya alam ang date. Kung kailan hinarap si Digong sa competent National Judicial Authority sa Pilipinas. Hindi rin niya alam ang time. Hindi rin niya alam ang location. Eh, itong pagkaharap sa competent National Judicial Authority, ito yung national proceedings. Pero, alam mo na binigyan siya ng legal assistance. Doon sa national proceedings. Hindi mo pwede yun. Naglulukuhan tayo. Nakigets nyo na. The International Criminal Court has to be shamed in the international community because you are working based on dubious information from the start. How will you confirm na binigay ng legal assistance during national proceedings? Eh, yung national proceedings na sinasabi dito ay ito, yung paghaharap kay Digong sa competent National Judicial Authority. Hindi mo alam ang date, hindi mo alam ang time, hindi mo alam ang location ng competent National Judicial Authority kung saan hinarap si Digong, do not know. Tapos bigla ka magsasabi na nabigyan siya ng legal assistance during that national proceedings? Hala oy goy, hala oy doy, okay na nanam. Ang Ilocano, ito ang tinatawag na ukinananam. Puksaan tayo nito. Okay? Tama ako, mga friends? Napakasimple, di ba? Hindi, alam nyo, hindi natin, malalaman nyo kapag pinaiikot-ikot ang utak nyo. Paiba-iba. Walang direction. No flow. Okay? Parang si Claire Castro, kung ano-ano pinagsasabi. Claire, para kang taya sa Dr. Quack-Quack ngayon. Alam niyo yung larong Dr. Quack-Quack, di ba? Kung mga elitista kayo, malamang hindi niyo alam. Yung taya, di ba? Ang gagawin niya, i-untanggal niya yung buhol. Alala niyo yun, yung mga hindi taya, ang gagawin nila, isusuot-suot nila yung mga sarili nila, kung saan butas, ganyan. Tapos yung taya, ang gagawin niya, i-fix niya yung pagkakabulbol. Itong si Claire, para siyang taya, yung taya sa Dr. Quack-Quack. Ina-attempt ni Claire na i-fix ang pagkabuhol-buhol ng lahat. Pero remember, Claire Castro, alam to namin, nalagro kami ng Dr. Quack-Quack nung kabataan namin, pag nagkamali ang taya sa Dr. Quack-Quack, sa pag-ayos ng buhol, may napipilayan. Kaya napaka-dangerous na laro yung Dr. Quack-Quack, di ba, nung kabataan natin. Naalala nyo yan? Di ba? Ayun, thank you sa aking mga Ilocanong viewers. Ano to? Nalpasin apo, ukinanana. The date and time of location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority do not know. Yan ang sagot ng ICC. Sa booking, sa procedural details ng pagkaka-aresto kay Digong. Do not know. Hindi alam. Pero alam na may legal assistance. So, ano yung national proceedings? Inaresto mo lang. Doon ka lang nagtapos. Pero, hindi mo ginawa ito. Eh, itong pinaka-importante. Bakit yan ang pinaka-importante? Kasi, after tanungin kung binigyan ba ng interpreter si Digong sa Pilipinas, ang tanong na, anong oras ba yan? Anong oras ba yan? At araw? At lugar ng appearance niya sa competent National Judicial Authority sa Pilipinas. National Authority. Ano pa bang nation? Pilipinas. Kaya yung iba, si Claire, sabi niya, Netherlands daw itong competent National Judicial Authority na gagawa. Korte sa Netherlands. Ateng, nalpasan, apo, ukininana. Mali ka, girl. Sinabi ko na sa'yo, Claire, idol kita sa Barda, dahil Barda kung Barda. Pero nakalimutan mo, Claire,
Akong nagpauso ng salitang bardagulan dahil look 2016 no nakikipagbardagulan sa akin ang mga taga Ateneo. Sinabi ko sa kanila kung gusto niyo ng bardagulan kahit saan sabihin niyo kung anong oras at saan at pupunta ako. Naloka sila sa salitang bardagulan kasi salitang 90s yan eh. Biglang nabuhay. So barda kung barda. Ngayon Claire, hindi ka makakalagpas dito. Yung media naman nagmamangmangan pa. Binapanood niyo. Napanood nyo lahat, witness kayo. Pwede bang witness kayo, tapos tatanungin nyo pa yung salarin kung anong ginawa? Okay. So, alam nyo na. Alam nyo na. Alam nyo na di ba sinabi ko na sa inyo, isa kong expose, na hindi totoo ang sinabi ni Bongbong Marcos na nagko-comply lang sila sa Interpol. Ang ginawa nila, sila nagbigay ng suggestion sa ICC. Si Bongbong, gobyerno niya, sila nagbigay. Sabi nila, padaanin niyo sa Interpol. Pag pinadaan niyo sa Interpol, isi-serve namin ang warrant. Yaan ang sinabi ni Bongbong Marcos. Nasa dokumento yan ng ICC. In-explain ko na yan noon, pero ipapakita ko ulit para makita nyo kung gaano ang gobyernong ito ay ang lakas mang budol. Hindi namang budol, hindi na to budol eh. Ano na talaga to? Amats na walang humpay. Hindi ba? I-close natin itong pag-uusap na to, na iisa-isahin natin itong mga lalaking walang yagballs. Bakit kamo? Wala silang yagballs? Diyos mio. Yung mga pinaggagawa ninyo, mga pinagsasabi ninyo noon, nagkaiba-iba na. Dahil sa kaiba-iba ng pagkakasabi-sabi ninyo, nalpasan apo kinanana. Diba? O, ito yung paragraph 112, mula rin sa dokumento sa ICC. Yung nag-request ng urgent warrant, ang prosecutor ng ICC sa ICC court. Kailan nila ito ginawa? February 10. February 10, 5 araw pagkatapos ma-impeach si Sara. So, talagang sinunod-sunod nyo talaga. Diba? Sila nagbigay ng suggestion. Noong January 2025, nag-suggest sila sa ICC na i-execute nila ang ICC arrest warrant kung i-request ito ng ICC through Interpol. Kaya kayo nagbigay ng suggestion, hindi kayo nag-comply bongbong. Sinuggest nyo na sa Interpol padaanin kuning-kuning para pagdating sa in public, masasabi nyo na, ay hindi namin sinunod ang ICC, ang sinunod namin Interpol. Ulul! Ulul! Nalpasan apo ni nana. Yawa kalay. Or sa Dutch, my Lord Almighty, Godverdomme. Kung sa Dutch ito, pag nakita to ng mga Dutch, Godverdomme. Lord Almighty, ano to? Okay. So, nakita nyo na. So, tama tayo, hindi ba? Tama ako. Kaya kayo ay nangangatog-natog na. Sa sobrang tama ko, kayo, yung tama ninyo nahulasan. Yung OSG, ayaw kayo i-represent sa ginawa ninyo. Sabi ng parang kulang na lang gustong sabihin ng OSG na, bangag ba kayo? Sinabi na natin walang jurisdiction, tapos isusurrender. Hindi pa pwede yun. Hindi ba, Mi? I-present ulit natin to, di ba? Galing tong ICC, the date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority. Do not know. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Ikukulong mo yung tao, hindi mo alam kung nasunod yung proseso. Wala na. Ikulong mo na. Ay, nako.
makakapag-fundraising patuloy si Digong para sa kampanya ni Sara ng 2028. Diyos mio, may compensation ito. Do not know? Totoo. Ayan o. Diba? Do not know. Oh, ano na? May, hindi importante. Ayan no. Isa siya sa mahalagang katanungan. Isa siya sa mahalagang katanungan. Isa siya sa mga pinakamahalagang katanungan sa information on the surrender and transfer. Ito na yung pag nandun ka na sa pagkalapag mo ng Netherlands, ito ang pipilapan. Okay? Oh, di ba? Anong sabi ng mga expert? Alam nyo na pinagluloko kayo ng mga kinukuha nilang expert. Yung isang law din dyan, Diyos mio, day. Hindi ko napapangalanan kung sino ka ate. Diyos mio. Lumapit sa akin mga estudyante mo nung 80s sa probinsya. Namomolestya ka pala noon, mga high school students na kotoko, Lord. Oh, so palpal nyo, hindi na importante. O, importante eh. Diba? Time, date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority do not know. So alam nyo na yung mga expert ko no, na nangre-rebuttal sa akin, yung Kabataang Party List, ay sinungaling. Yung mga magulang dito, kausapin ninyo ang mga anak ninyo, ipamuka ninyo, kurutin ninyo sa singit ang mga anak ninyong supong-suporta dyan sa Kabataan Party List dahil pinaglululoko sila ng Kabataan Party List. Sabi ng Kabataan Party List, hindi daw ito kailangan dahil hindi na daw tayo member ng ICC. Ul-ul nalpasan apo kininanakot bordo mayawa kayo. There you have it. Alam nyo na. Kaya kayo, kung di nyo pa ginagawa, lagyan nyo na ng green ribbon na ang mga sasakyan ninyo. Green is the color of a new Philippines. Green. Tagsibol. Tagsibol. Meron bang bad word ang tausug? Gusto ko matuto ng tausug na na bad word, na curse. May mga tausug ba ako na viewers? Turuan nyo naman ako. Gusto kong gamitin yung curse word ng mga ng giatay man kayo ng mga tausug. Turuan nyo naman ako paano magmura tausug way. Meron? Okay, turuan nyo ako. Tausug. Gusto ko tausug. Gusto ko yung may feelings. Sabihin nyo lang kung ano yung giatay kudasay. Linti ani. Tama ba ang pronunciation ko? Ayoko maging Southern Luzon, ha? Saitan dupang. Waisipug. Tama ba? Bilat ina mo. Buto iyama. Nabugtang na. Pisting yawa. Baka naman pinagluloko niyo ko dito sa... Naku, baka magalit ang mga tausug. Baka magmagalit natin mga kapatid na tausug. Siguro yung tama yung tinuturo niyo sa akin, ha? Oh. Suhada. Mali. Hindi nila alam kung kailan sinurrender sa National Court si Digong. Importante yun. Tinanong,